Di ba kahapon lang nung sinabi ko sa inyo na yung sasakyan ko napakadumi dahil nga nagme-melt yung snow ngayon. At dito naman sa Canada, pagka nag-i-snow kasi ay binubuhusan nila ito ng sand. Kaya ganitong pag nagtutunaw, nagpuputik yung mga sasakyan. Kaya samahan nyo ako ngayon at tayo ay magka-car wash ng aking sasakyan. So, ito ang kagandahan dito sa aming trabaho Libre ang maglinis ng sarili mo sasakyan. I-rinse ko muna ito para pagka sinabon ko, hindi siya magagasgas dahil nga dun sa mga sands. Kung makikita nyo, grabe na yung putik na sasakyan ko. Ayan. Itong radyo ko automatic Pag turn on mo ng sasakyan, naka-on din yung FM station. Ayoko pa naman ng naka-on ng FM station, lalo na pagka ikaw ay nagva-vlog kasi copyright. Ayun. So, salamat sa Diyos mga kababayan, meron na naman tayong sa mabuting pagkakataon na magkita-kitang muli at ang dalangin ko pong parati sa Diyos. Sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. And doon sa mga nag-a-apply ng trabaho dito sa Canada or naghahanap pa lang kayo ng trabaho papunta dito, bago kayo dito sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video, kasi sayang po kung mapapalampas nyo yung mga tips, informations at opportunities. And speaking of opportunities, kung naghahanap kayo ng mga legit na agency at mga website na pwede nyong applyan, panoorin nyo po ang video ito mga kababayan. Na ayan po yung thumbnail at saka yung link, ilalagay ko rin po sa ibabaw ng, sa ilalim ng video ito para ma-check nyo yan at makapag-apply kayo ng mga trabaho papunta dito sa Canada. At ngayong araw na ito, it's weekend. At ano pa magandang pag-usapan natin for today. Pero bago yan, hahanap tayo ng magandang lugar kung saan pwede tayong magkwentuhan. Dito na lang ako magbablog sa lugar na ito, sa Government House Park. Yun ang tawag dito. Maganda dito kasi medyo malayo-layo ang ating pwedeng lakarin. At the same time, makikita nyo yung... Maganda ba dito? Maganda lang dahil covered ng snow. Doon sa mga iba magsasabi, anong kinaganda niyan? Covered ng snow. Siyempre sa ating mga Pinoy, pag napunta tayo sa mga lugar na katulad nito, hindi naman ito pangkaraniwan sa atin dahil hindi natin na-experience ang snow sa Pilipinas.
Kaya meron ako pag minsan nakikita, may mga nagpo-post sa Facebook na mga kararating lang dito sa Canada, and since nakarating sila dito sa Canada ay first time nila makaranas ng snow, kaya nagpo-post sila sa Facebook. Yung iba nakikita ko, binabash pa yung pag-post nila at sinasabi nila na first time makaranas ng snow. May mga nagko-comment na nababasa ako. Ang sabi, nung nabasa ko, na comment ay ganito: sa una lang yan, pag tagal-tagal ay magrereklamo ka na rin. Ayun. So, syempre, yung kabayan natin, kararating lang dito sa Canada, di ba? First time nga niya makaranas ng snow. Huwag nyo namang basagin yung kanyang yung kanyang enjoyment. Enjoyment pati. Enjoyment. Yung kanyang saya na niya yun na nakaranas siya ng snow. Ganon din naman ako, mga kababayan. Nung first time na makarating ako dito, inabot ko kasi is December. Hindi na ako nakapag-holiday sa Pilipinas kasi December 10 ako dumating dito sa Canada, and that is 2010. Kaya nung pagdating ko dito, sakto naman nag-i-snow, kaya nagpa-picture din ako sa snow. Parang yun na yata yung ritual na pagka may bago nakakarating dito, syempre first time mo makaranas, magpa-picture ka sa snow. At ngayon, cloudy and nagbabadya ng pag-snow ulit, pero maganda naman yung panahon. Hindi ganong kalamig. Kaya nga, nakakapaglakad tayo ng ganito sa snow. Yan ang kagandahan oh. Makakapag, pasyal-pasyal ka na maganda ang temperatura, hindi ganong kalamig. Pero ngayon nga, dahil winter, mabilis ang magdilim. Konti lang yung sunlight, yung oras ng sunlight. Gigising ka ng 7 o'clock, minsan 8 o'clock, 9 o'clock na, madilim pa rin. Tapos pagdating ng mga 3:30, nag-uumpisa na ulit dumilim. So sandali lang yung sunlight. Kaya yung iba nakakaranas ng ganito, ng seasonal affective disorder. Yan ang tawag dyan. Or seasonal depression. Kaya kailangan maging conscious tayo dito. Dapat alam natin ito, na halimbawa first time ka pa lang na makakapunta dito sa Canada, makakaramdam ka ng hindi naman siguro sana mag-develop into depression. Kasi natural lang sa atin na tayo ay makakaramdam ng kalungkutan pagka lalo na malayo ka sa iyong family at first time mo na mag-iibang bansa. Meron ako mga na-interview na ganyan, na kaya nagtagal yung process nila ng pag-a-apply papunta dito sa Canada, sinasadya nila na patagalin. Kasi parang dahil first time nila na makakapunta dito sa Canada, ayaw nilang iwanan basta-basta yung kanilang family. Kaya pinapatagal nila as much as possible. Pero gayon pa man, matutuloy pa rin sila rito sa Canada kasi kailangan natin mag-sacrifice At yung iba nga na mga Canadian na nakakausap ko, ang sabi nila, bilib sila sa mga Pinoy kasi nagagawa natin na iwan yung ating family sa Pilipinas para makipagsapalaran sa ibang bansa. And sometimes, umaabot ng 2-3 years na hindi tayo umuwi. Talagang matinding kalungkutan yun, mga kababayan, na iyong paglalabanan. Kaya expect nyo na po yan na kayo ay makakaramdam ng maaaring seasonal depression na tinatawag. Kasi yung depression
alam nyo po, nagde-develop yan eh. Nag-uumpisa yan na ikaw ay malungkot. You are sad. At pagka ikaw ay malungkot, maaaring yung kalungkutan mo, pansamantala lang. Nalungkot ka ngayon, maaaring mamaya masaya ka na ulit. Kasi makakausap mo na ulit yung iyong family. Ang problema, pagka yung kalungkutan na inyong nararamdaman ay nagtagal, nagde-develop na ito. Kasi, syempre, ang unang iyong gagawin pagka ikaw ay nalulungkot, maghahanap ka ng kausap. Yan naman po ay talagang, yan ang ating immediate reaction na gusto natin na may makausap. Di po ba yun po yung nararamdaman natin? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, na pagka ikaw ay nalulungkot, naghahanap ka ng mapagbabalingan mo, mapagsasabihan mo ng iyong nararamdaman na kalungkutan. Ang problema, pagka nasa ibang bansa ka, kung minsan, wala kang mapagsabihan ng iyong nararamdamang kalungkutan. So, ang mangyayari, magtatagal yung lungkot sa iyo, mamamahay. Pag namahay yan, mararamdaman mo dahil wala kang mapagsabihan, wala kang makausap, mapaglabasan ng iyong sama ng loob o ng iyong kalungkutan, ay magiging ang pakiramdam mo, you will feel alone. Parang nag-iisa ka lang sa buhay, parang yung problema mo, naku, parang sinasarili mo na lang talaga. Kasi wala kang mapagsabihan So, from sad, magiging lonely ka because you feel alone. Parang pakiramdam mo, wala ka talagang makausap. So, lonely ka na. Ngayon, yung loneliness, kasi nga wala kang makausap, feeling mo nag-iisa ka, hanggang sa mag-develop na into depression. Yung depression, pag nag-develop pa yan, ay hindi na po magandang magiging resulta niyan Kaya, dapat po mga kababayan, we have to be aware na pag tayo ay nalulungkot, kailangan ay mapaglabanan natin yan. At papaano natin mapaglalabanan? Baka sabihin nyo sa akin, ikaw naman, kaya mo nasasabi yan kasi kasama mo yung family mo dyan, hindi ka nakaranas ng kalungkutan. Wala pong tao, mga kababayan, na hindi nakaranas ng kalungkutan. Ma-share ko lang sa inyo, konti lang, para makasabihin nyo, ako, taong perpekto na hindi nakakaramdam ng kalungkutan. Nung nagpunta po ako dito sa Canada, that is way back 2010, at maraming beses ko na na-share to sa aking mga subscribers, ay kaya po ako napunta dito dahil yung tatay ko may sakit. At dahil alam naman natin sa Pilipinas, mahal po ang magpa-dialysis. Meron po siyang kidney problem kasi na-stroke yung tatay ko, tapos nagkaroon ng complication sa kanyang kidney. Kaya kailangan ipa-dialysis siya. Ang dialysis po, kailangan in a week, 3 to 4 times a week. So in other words, magastos. Wala akong panggastos sa Pilipinas, kaya napilitan ako na pumunta dito sa Canada para ayun nga, maghanap ng trabaho para pantustos do sa hospitalization ng aking tatay. And then, to cut the story short, ay dumating yung time na talagang yung mga tiyahing ko, solo po kasi akong anak wala akong mga kapatid. Kaya ang tumitingin po dun sa aking tatay is yung tiyahing ko tsaka yung tiyuhin ko. Ay sinabi nila sa akin na parang nahihirapan na yung tatay ko. Kaya, kumbaga, during that time, ay mahirap sa kalooban kasi una, solo akong anak. Tapos may sakit yung tatay ko, iniwan ko. Nung umalis nga ako sa Pilipinas, alam ko na sa sarili ko. Inihanda ko na sa sarili ko na maaaring this is the last time na makikita ko yung tatay ko. Which is, yun na nga talaga nangyari. Meron pa akong last picture kasama yung tatay ko Yun na talaga yung huling picture namin ng aming nakasama ko yung tatay ko. Kaya yun, during that time mga kababayan, hindi ba ako nalungkot? Hindi nga po ako nakuuwi nung yung tatay ko talagang pumanaw na at sinabi na talagang wala na.
inilibing yung tatay ko, nandito pa rin ako sa Canada. Kasi, una, may utang kami sa ospital. Kailangan ko magbayad ng utang sa ospital. Tapos, yung pampalibing pa ng aking tatay. Kung uuwi ako, alam niyo naman kung magkano ang gastusin. Pag uuwi ka, ticket pa lang. Yung ibabayad ko sa ticket, ipinadala ko na lang sa Pilipinas. And then, after 2 years pa ako nakauwi. From the time na inilibing yung tatay ko. Kaya yun, meron tayong pinagdaanan, mga kababayan. So nakaramdam din ako ng kalungkutan. And during that time, anong ginawa ko? Ang ginawa ko po, mga kababayan, ay tumawag ako. Eto, mga kababayan, tumawag kanino. Pagka ikaw, kabayan, ay nakakaramdam ka ng kalungkutan, alam nyo po, yung tuhod natin, di ba mga kababayan? Yung tuhod natin, gaano kalayo yan sa sahig? Ang lapit lang mga kababayan, lumuhod ka lang. Pag ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan, luhod kabayan. Kasi sa pagluhod mo, tumawag ka sa Panginoon na malampasan mo kung ano man yung iyong pinagdadaanan. At ibigay mo yung buong tiwala mo sa Diyos. Kasi siya po ang nagsabi. Eto magbasa tayo ng konting talata, verses sa Bible para tuwing makakaramdam kayo ng depression, ay eto yung inyong babasahin. Nakalagay dito na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kabayan, kung pakiramdam mo nag-iisa ka sa buhay, may nagmamalasakit sa'yo. Yan ang tatandaan mo. Ako po mga kababayan, hindi po ako pastor. Wala po akong pinopromote na religious affiliation. Nakakabasa po ako ng Biblia. Kaya ito yung akin naging gabay nung ako ay nakakaramdam ng kalungkutan. So binasa ko ito. Meron palang nagmamalasakit sa iyo. 'Di ba? May mas makapangyarihan na nagmamalasakit sa iyo sa kung ano man ang iyong dinaranas ngayon. At eto pa, mga kababayan, basahin po natin ito. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng mga bagay. Isipin niyo mga kababayan, tungkol sa lahat ng mga bagay, idudulog niyo sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayun, 'di ba yung mag-ama, yung Diyos Ama at saka ang Panginoong Hesukristo. Isipin nyo, eto mga kababayan marami sa ngayon yung puso nila at saka yung isip nila ay balisa. Totoo po ba yan mga kababayan? I-check nyo sarili ninyo or i-check nyo yung mga tao sa kapaligiran ninyo. Wala silang kapayapaan sa puso at sa isipan. Yan po yung number 1 na ating hihilingin. Na sa tuwing tayo ay makakaramdam ng kalungkutan, hilingin natin, bigyan tayo ng kapayapaan sa isip at saka sa ating puso. Kasi marami nga ngayon ang balisa At eto pa, mga kababayan mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ayan powerful yan. Kalain nyo mga kababayan, hindi kayo papagkukulangin, ni hindi kayo pababayaan. Sa katunayan na hindi kayo pinapabayaan ng Diyos, nakakapanood pa nga kayo ng video ito di ba?
Natunayan na buhay pa kayo ngayon. Kaya sa tuwing tayo makakaramdam ng kalungkutan, yan po ang ating unang takbuhan. Hindi po iba ang ating tatakbuhan. Baka kasi yung iba, ang iniisip nila nasa ibang bansa, walang mapagsabihan, walang masandalan, walang maiyakan. Ang gagawin ay, sabi pala ni Sok Digital Media, ay humanap daw ng makakausap. So nalulungkot ako ngayon. Hanap ka ngayon ng kausap. Sana yung kausap mo, wag mo maging karelasyon, kabayan. Hindi ko po sinasabi na magganap kayo ng karelasyon pagka kayo ay may problema. Ba, may problema kayo sa family ninyo. Ay, may problema ako sa Pilipinas. Maghahanap ako dito ng ibang mapagbabalingan ko ng sama ng loob. Humanap ng karelasyon. Ay mag-ingat po kayo sa mga screenshot, mga kababayan. Ipa-delete nyo. Matuto kayong sumunod sa instruction. I-delete nyo yung mga screenshot. Ayun. Kasi baka i-delete nyo yung mga screenshot. I-delete nyo yung mga chat nyo para hindi ma-screenshot. Alam nyo po yan, mga kababayan, yung pinagsasabi ko. So wag po kayong ganun ang gagawin. Maghahanap kayo ng karelasyon dito. At ako nga, mga kababayan, natutuwa ako sa ating mga subscribers na sa tuwing sila ay parang may nararamdaman na kalungkutan, nagsasabi kayo sa akin. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan nyo ako na parang pakiramdam ko din, tayo ay close. Magkakilala talaga tayo ng matagal na. Kasi talagang kahit yung mga personal na inyong mga karanasan sa buhay, isineshare nyo sa akin. And ayun po, I'm thankful na pinagkakatiwalaan nyo ako. At ito, ma-share ko lang, wala naman tayong babanggitin pangalan. Kung gaano ka personal pag minsan, yung inyong mga pagkikwento sa akin. Nakakalungkot. Pero siguro, it's their form of, para ma-express nila yung kanilang nararamdaman na kalungkutan. Siguro, wala mapagsabihan. Kaya, inilalabas nila by writing a comment on my videos. At yun nga, yung isang nabasa ko, ganito yung kwento, mga kababayan, nakakalungkot na pangyayari. Matagal na pala sila dito sa Canada ng kanyang asawa. So, eto, nawala ako. Hindi yun, kasi may dumaan. So, ganito yung pangyayari, mga kababayan. Nauna dito yung babae na subscriber natin. And then, after several years, kinuha niya yung kanyang asawa. So, nakarating dito yung kanyang asawa. Masaya, di ba? Mag-asawa eh. Buong family nila, kasama yung kanilang anak. Now, after almost magwa 1 year, syempre pareha silang permanent resident na eh. Kaya nga niya nakuha yung kanyang asawa. Ng kanilang pagsasama, parang naging mapait ang kanilang pagsasama. Ang nangyari, bakit daw, sabi nung subscriber natin, nung mga bandang huli na ng kanilang relationship, ay parang naging mapait sa kanya yung kanyang asawa, lagi siyang inaaway, hanggang sa napilitan ngayon itong babae na i-divorce. Kasi madali po mag-divorce dito sa Canada eh. Marami pong kakilalang ganyan. Yung iba mga content creators pa. Yung isang content creator na nakausap ko na sana i-interviewin ko siya about yung paghihiwalay nila nung kanyang asawa, tumanggi siya magpa-interview kasi under process yung kanilang divorce. Pagka under process pala yung divorce, hindi mo pwedeng ilabas yan. Hindi mo pwedeng ilabas sa social media.
Kaya sabi niya, tsaka na lang bro, pagka okay na yung 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 nagkaroon na ng desisyon yung kanilang kaso. So, yun nga nangyari. Dito lang ba ako? Or babalik na ako? Nung yung kinekwento ko sa inyo, ang nangyari ay dinivorce eventually nung babae, si lalaki. Ngayon, naalaman nitong subscriber nating babae na kaya pala siya ay inaaway ng kanyang asawa ay dahil may anak na pala ito sa ibang bansa ng 14 years. Grabe mga kababayan, talagang parang lumalabas na ginamit lang siya nung lalaki para makapunta dito sa Canada. And then, kaya nga siya inaaway, para i-divorce talaga siya, para pag nag-divorce sila ngayon, yung asawa, yung kanyang other na karelasyon, ay madala niya dito rin sa Canada, kasama yung kanilang 14 years old na anak. Yun po. Kaya yan ang patunay mga kababayan, na nagbabasa talaga ako ng mga comments ninyo, kasi yung comment na yon ay parang nobela mga kababayan. Talagang sabi ko, tsinaga akong basahin at talagang ako nagulat at ako parang affected din ako doon sa sinabi. Sabi ko, grabe. Pero hindi ko po alam yung talagang full story. One side lang. Kasi di ko naman siguro subscriber, yung lalaki. Yung babae lang nagsabi sa akin. And then eventually, yung comment niyang yon, pinutakti yun mga kababayan ng mga comments din. Kasi parang lumalabas pa doon na sinisisi nila yung babae. Sabi doon sa mga comment ng iba, grabe talaga yung ibang mga basher talagang walang pakundangan Sabi niya, tanga ka pala mga ganun lang sinasabi. Tanga ka pala hindi mo nalaman na 14 years ka nang niloloko ng iyong asawa. Puro ganun po yung thread. Kaya sabi niya sa akin, dinilit ko na po yung comment kong yun. Kasi po, binabash lang ako Sabi ko, yun lang. Yun lang ang problema, di ba? Siyempre po, naka-public yung inyong mga comment. So, alam nyo naman, ang mga tao, hindi lahat yan papabor sa'yo. Merong negative, merong positive, di ba? Parang lumabas puro parang sinisisi ay siya. Kaya yun, tinanggal na niya. Yun mga kababayan, sample lang yan. Babalik na ako. Medyo dumidilim na mga kababayan at nag-iisa na ako dito sa kabundukan. At pagka ganitong madilim, ay hindi nyo alam kung ano ang inyong nasa kapaligiran. Ito palang lugar na ito, ngayon lang ako nakapunta sa lugar na ito. Ay parang deep into the woods na pala ito. Maganda pala dito, natural talagang nature dito. Ngayon ko lang napuntahan. Wala mo, parang feeling mo wala ka sa Edmonton. So yan. Ayan mga kababayan, na-share ko lang sa inyo yung topic na yan, all about depression. Kasi nga, talagang yung mga ganyang pangyayari, alam nyo po, believe ako dun sa mga tao na nakakaranas ng ganyan, na talagang kinakaya nila yung mga ganyang pangyayari. Kasi ako mababae, siguro kung sa akin mangyayari yun, ay naku po, hindi ko alam ang gagawin ko Halimbawa, niloko ka, di ba? Yan ang issue ngayon yung mga panloloko di ba? Nakaka-depress po talaga yan, yung ganyan mga pangyayari. Kasi hindi lang ikaw ang affected dyan Affected dyan yung iyong mga anak din. Kaya kayo mga kababayan, kung kayo ay mag-iibang bansa, ang laging payo ko,
at nasabi ko na ito ng maraming pagkakataon, ay ang papairali natin ay yung ating takot sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng takot sa Diyos? Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Lagi po nating iisipin na sa bawat gagawin natin desisyon sa buhay, ay tayo naman po mga adults na tayo eh. Matatanda na po tayo mga kababayan. Alam na po natin ang tama at mali. Alam na po natin yung mga consequences of our actions. Kaya dapat tayo ay maingat na, mga kababayan. Mangilag kayo sa tukso. Dapat yung tukso, sabi nyo, di ba? May kasabihan, tukso, layuan mo ko. Eh hindi, kayo na yung lumayo sa tukso, mga kababayan. Kasi mamaya, ano na magiging dahilan nyo? Eh sabihin ng iba, eh palay na, lumalapit sa manok eh. Alam nga namang hindi ko tukain. Umiwas kayo sa palay mga kababayan. Kasi alam nyo, pag nag-umpisa na yan, ay mahirap na pong makaalis dyan. Not unless talagang, ewan ko, nangyayari talaga yan mga kababayan eh. Hindi lang naman po dito sa Canada nangyayari yan eh. Nangyayari po yan sa iba pang mga bansa, kahit nga po nasa Pilipinas pa. Kaya dapat ay manalangin parati. A family, sabi nga nila, that prays together stays forever. Kaya hanggang dyan lang po muna for today mga kababayan. At hanggang sa mga susunod na pagkakataon, mag-uusap pa po tayong muli. Mag-leave po kayo ng comment below. At kung talagang halimbawa, sabi nyo na, talagang personal po yung aking gustong idulog sa inyo or sabihin kasi wala po akong mapagsabihan ng aking problema, o di email nyo na lang po ako mga kababayan. At sa awat tulong ng Diyos, sana ay samahan kayo ng Diyos sa inyong mga pinagdaraanan sa buhay. So that's it. Pansit. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips. Buhay natin dito sa Canada. Opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.